Magandang gabi, Sir Van. Solid listener mo ako simula nung 2020 pa, nung kasagsagan ng pandemic. Halos lahat ng uploads mo napakinggan ko na habang nagtatrabaho ako sa graveyard shift. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-email itong karanasan namin ng mga barkada ko. Hindi ito yung tipong may lumalabas na white lady na duguan o pugot ulo na lumulutang. Mas malala ito para sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi namin maipaliwanag kung ano talaga yung nakasama namin nung gabing yun. At kung paano kami nakauwi na buo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ben. Nangyari itong kwento ko nung summer ng 2023. Kaming apat na magbabarkada. Ako, si Mike, si Jojo, at si Kevin ay pagod na pagod sa trabaho. Alam mo naman ang buhay corporate, Sir Van. Parang nauubos ang kaluluwa mo sa harap ng computer. Kaya naisipan naming mag-overnight. Si Mike ang naatasang maghanap ng matutuluyan. Dahil last minute na ang plano, halos lahat ng sikat na resort sa Laguna at Batangas ay fully booked na. Hanggang sa nakakita si Mike ng isang post sa isang social media group. Isang lumang resort daw sa bandang liblib na parte ng Laguna. Mura ang bayad, malawak ang paligid, at ang sabi ng nag-post, peaceful and secluded. Tamang-tama sa gusto naming inuman at kwentuhan na walang naiistorbong kapitbahay. Nag-arkila kami ng sasakyan at bumiyahe nung Sabado ng hapon. Habang papalapit kami sa location, unti-unting kumakapal ang mga puno sa gilid ng kalsada. Yung sementadong daan naging rough road na lang, hanggang sa maging dirt road na parang kami lang ang dumadaan. Napansin ko rin na nawawala na ang signal ng phone namin. Sabi ni Jojo, ayos to walang istorbo mula sa mga client. Nagtawanan lang kami. Hindi alam na yung kawalan ng signal ang magiging isa sa mga dahilan ng takot namin mamaya. Pagdating namin sa tapat ng rest house, medyo napatigil kami. Luma siya, Sir Van. Gawa sa matitigas na kahoy ang itaas at semento ang ibaba. Napapaligiran ito ng matatandang puno ng mangga, santol, at kung ano-ano pang hindi namin mapangalanang puno na parang nakayok-ayok sa bahay. Ang weird lang, kahit tirik na tirik pa ang araw nung dumating kami, parang may sariling kadiliman yung loob ng bahay. Binigay sa amin ang susi ng isang matandang lalaki na hindi man lang ngumiti sa amin. Ang sabi lang niya, huwag kayong mag-iingay masyado paglagpas ng hating gabi. Baka may magising. Inakala naming biro lang yun o baka ayaw niya lang ng maingay na bisita. Nagsimula kaming mag-setup sa veranda sa second floor. Doon namin nilapag ang mga case ng beer, ang liempo na iihawin at ang mga chichirya. Habang lumulubog ang araw, ang ganda sana ng view, pero parang may mali sa simoy ng hangin. Alam mo yung amoy ng tuyong dahon na hinaluan ng amoy ng luma o parang amoy ng baul na matagal nang hindi nabuksan. Ganun ang amoy sa paligid, Sir Van. Pero dahil excited na kaming uminom, binaliwala namin. Nagsimula na kaming magtagay. Kwentuhan tungkol sa trabaho, sa mga ex, at kung ano-ano pa. Nung mag-aalas 10 na ng gabi, medyo nakakarami na kami. Doon na nagsimula yung mga maliliit na bagay na hindi namin maipaliwanag. Si Jojo na medyo mahina ang tolerance sa alak ay pumasok muna sa loob para umihi. Pagbalik niya, hindi na siya masyadong nagsasalita. Nakatitig lang siya sa baso niya. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Ang sabi niya lang, pre, ba't ang daming kwarto sa taas na nakabukas? Di ba sinarado natin yun kanina? Sabi ni Mike baka hangin lang daw. Pero imposible. Kasi walang malakas na hangin ng oras na yon. Maya-maya narinig naming lahat ang isang tunog mula sa loob ng bahay.
Parang may naglalakad na nakapaa sa sahig na kahoy. Hindi siya tunog ng tao na naglalakad ng normal, kundi parang may hinihila. Tumigil kaming lahat sa pagtawa. Nagkatinginan kami. Sabi ni Kevin, baka pusa lang yun sa kisame. Pero ang tunog ay galing mismo sa loob ng hallway, hindi sa taas. Pinilit naming ibalik ang saya ng inuman. Nagpatugtog kami ng radyo para matabunan ang katahimikan ng paligid. Pero kahit anong lakas ng volume, parang mas nangingibabaw pa rin yung pakiramdam na may nakatingin sa amin mula sa dilim ng loob ng bahay. Alam mo yung feeling, Sarban, na tumatayo ang balahibo mo sa bato kahit wala namang umiihip na hangin. Ganun na ganun. Bandang 12:00, naisipan naming maglaro ng Never Have I Ever. Nakaupo kami sa paikot sa maliit na mesa sa veranda. Dito na pumasok yung pinaka nakakatakot na bahagi. Habang naglalaro kami, napansin ko na si Mike ay parang may kinakausap sa tabi niya, sa bandang dilim kung saan walang upuan. Tinanong ko siya, Mike, sino kausap mo? Tumingin sa akin si Mike. Ang mga mata niya ay parang tulala. Sabi niya, sabi ni Jojo, tagay na daw. Napatingin ako kay Jojo na nasa kabilang tabi ko. Si Jojo ay natutulog na sa table. So sino yung tinutukoy ni Mike? Tumingin ako sa pwesto kung saan nakatingin si Mike kanina. May nakita akong anino, Sarban. Isang anino ng tao na nakaupo sa sahig. Pero nung tinutok ko yung flashlight ng phone ko, wala namang kahit ano ron. Pero ang nakapagtataka, yung baso na dapat ay kay Jojo na tulog, biglang naubos ang laman habang nakatingin kaming lahat. Doon na kami kinabahan ng husto. Sinubukan naming gisingin si Jojo para pumasok na kami sa loob at matulog na lang sa isang kwarto para sama-sama. Pero nung nagising si Jojo, ang unang sinabi niya ay, sino yung lalaking kasama niyo kanina na nakatayo sa likod ni Ben? Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran ko. Pader lang ang nandoon. Sabi ni Jojo, may nakita siyang matangkad na lalaki na sobrang payat. Halos butot balat na nakatitig sa batok ko habang nagkukuwento ako. Sa puntong yon, hindi na biro ang takot namin. Mabilis naming niligpit ang mga bote at pumasok sa loob. Nag-decide kaming sa master's bedroom na lang kaming apat matulog. Naglatag kami ng mga foam sa sahig para tabi-tabi kami. Habang nakahiga kami at tanging ang flashlight lang ng mga phone namin ang liwanag, narinig namin yung kalabog sa itaas ng kisame. Parang may nagtatakbuhan at hindi lang isa, kundi parang marami sila. Tapos susundan ng mahinang hagikik ng bata. Alam namin na kaming apat lang ang tao sa bahay na yon dahil malayo ang bahay nung matandang nag-abot ng susi. Sinubukan naming magdasal pero parang lalong nagagalit ang kung ano man ang nandoon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin ng napakalakas. Kahit pa nakalak ito at may nakaharang pang upuan. Pagbukas ng pinto, wala kaming nakita, kundi ang mahabang hallway na sobrang dilim. Pero ramdam namin yung lamig na pumasok sa kwarto. Isang lamig na amoy lupa, amoy patay. Sa sobrang takot, si Kevin ay nagsimulang umiyak ng mahina. Sabi niya, gusto ko na umuwi. Ayoko na dito. Pero paano kami aalis? Ang dilim ng daan sa labas. Wala kaming signal para sa GPS. At lahat kami ay may nainom na naalak. Delikadong mag-drive. Kaya pinilit naming manatili sa loob. Pero hindi natapos doon. Maya-maya, si Mike naman ang nag-iba ang kilos. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad papunta sa pinto. Tinatawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Sinundan namin siya sa hallway gamit ang flashlight. Huminto siya sa tapat ng isang lumang cabinet sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ito at nagsimulang makipag-usap sa loob.
Opo, susunod na po kami. Sabi niya sa isang boses na parang hindi sa kanya. Mas malalim, mas garalgal. Nung hinila namin si Mike pabalik sa kwarto, lumingon pa siya sa amin. Sir Van, hindi ko malilimutan ang itsura niya. Ang puti ng mga mata niya ay naging kulay abo at may itim na likido na lumalabas sa gilid ng bibig niya. Tinulak niya kami ng napakalakas. Isang lakas na hindi normal para sa isang taong katulad ni Mike. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Wala kaming choice kundi sundan siya. Pagbaba namin sa ground floor, nakita namin si Mike na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingala sa kisame. Doon namin napansin na sa kisame, may mga bakas ng kamay na basang-basa ng putik. At ang mga bakas na yon ay dahan-dahang gumagalaw pababa sa pader, papunta sa kinaroroonan namin. Hindi na namin inisip ang mga gamit namin. Sabi ko, "Takbo! Sa sasakyan!" Kinaladkad namin si Mike na parang wala sa sarili. Nung binubuksan na namin ang pinto ng main door, ayaw nitong bumukas. Parang may humihila mula sa labas o parang nakapako ito sa hamba. Habang nagpupumilit kami, narinig namin ang isang boses mula sa likuran namin. Sa dilim ng kusina. "Saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang inuman." Ang boses ay boses ni Jojo. Pero si Jojo ay nasa tabi ko at hawak ang braso ko. Lumingon kami sa kusina. Nakita namin ang isang figura ng kamukhang-kamukha ni Jojo. Nakaupo sa dining table. Hawak ang isang bote ng beer na puno ng dugo, imbis na alak. Ang mukha nito ay parang natutunaw na kandila. Dahan-dahang bumabagsak ang balat habang nakatingin sa amin. Sa sobrang adrenaline, kinuha ni Kevin ang isang silya at ibinalibag sa bintanang salamin sa sala. Nabasag ang salamin at isa-isa kaming tumalon palabas. Hindi na namin alintana ang mga galos mula sa bubog. Pinasakay namin si Mike sa backseat at mabilis na pinaandar ni Kevin ang sasakyan. Habang paalis kami, lumingon ako sa rest house. Sir Van, nakita ko sa bawat bintana ng bahay na yon may mga taong nakatingin sa amin. Marami sila. Mga mukhang pamilyar. May kamukha ko, may kamukha ni Mike, may kamukha ni na Jojo at Kevin. Para kaming tinitignan ng mga bersyon namin na nabubulok. At ang matandang nag-abot ng susi, nakatayo siya sa gitna ng dirt road. Nakatingin lang sa amin habang nilalagpasan namin siya. Wala siyang ginawa. Hindi siya gumalaw. Parang rebulto lang na nakatanim sa gitna ng dilim. Hindi kami huminto hanggang sa makarating kami sa isang maliwanag na gasolinahan sa bayan. Doon lang kami nakahinga ng maluwag. Si Mike ay parang biglang nagising mula sa isang masamang panaginip. Wala siyang maalala sa mga nangyari sa loob ng bahay. Ang huling naalala lang daw niya ay yung uminom siya ng tagay sa veranda. Tapos nasa sasakyan na siya. Nung tingnan namin ang mga katawan namin, puno kami ng mga pasa at kalmot na parang may mga kuko na bumaon sa balat namin. Ang mas nakakapangilabot, nung buksan ni Jojo ang phone niya para i-delete yung booking, wala na yung listing. Wala na rin yung account nung nag-post. Sinubukan naming i-search sa Google Maps yung lugar gamit ang history ng GPS namin. Pero ang lumalabas lang na result ay isang masukal na gubat na walang kahit anong istruktura. Nung makauwi kami sa Maynila, hindi doon natapos ang lahat. Sa loob ng isang buwan, pare-pareho kaming dinapuan ng matinding lagnat. At tuwing matutulog ako, naririnig ko pa rin yung tunog ng paghila ng paa sa sahig na kahoy. Minsan naman, kapag tumitingin ako sa salamin, parang may nakatayo sa likod ko na sobrang payat at matangkad. Pero paglingon ko wala naman. Ang pinaka-weird ay si Mike. Mula ng gabing yon, naging sobrang tahimik na niya at ayaw na niyang sumasama sa amin sa kahit anong lakad. Sabi ng nanay niya,
minsan daw ay nakikita nilang kinakausap ni Mike ang sarili niya sa dilim. At kapag tinatanong nila kung sino ang kausap niya, ang sagot lang niya ay, yung mga kasama ko sa Laguna. Sir Van, naniniwala ako na may mga lugar talaga sa mundo na hindi dapat pinupuntahan. Mga lugar na parang bitag para sa mga taong naghahanap lang naman ng kapayapaan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino o ano yung nakasama namin nung gabing yon. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi kami apat na umuwi nung gabing yon. May sumama sa amin at hindi ko alam kung kailan o paano sila aalis sa buhay namin. Sana ay mapili mo itong kwento ko para mapakinggan din ng iba. Maraming salamat sa pagbabasa at more power sa channel mo. Ingat kayong lahat, lalo na kapag nagpaplano kayong mag-overnight sa mga lugar na hindi nyo kabisado. Dahil minsan, ang peaceful and secluded na lugar ay ang perpektong lugar para sa mga bagay na matagal nang naghihintay ng bisita. Ito ang kwento ko, Sir Van. Salamat at magandang gabi. Magandang gabi, Sir Van. Solid listener mo ako dito sa Project 8. Halos lahat ng upload mo, alam ko na ang bawat detalye. Dahil piniplay ko yun habang nagre-review para sa board exams. Pero itong kwentong isi-share ko, hindi ito tungkol sa review. Tungkol ito sa isang kaganapan nung third year college kami. Na hanggang ngayon, kapag nagkikita kaming magkakaibigan, ramdam pa rin namin yung kilabot sa bawat tingin namin sa isa't isa. Tawagin mo na lang akong Maris. Nangyari ito noong 2019. Bago mag-lockdown. May project kami sa Humanities, isang group film project. Dahil kailangan namin ng vintage at authentic na vibe, nagsuggest ang group leader naming si Dave na doon kami mag-overnight sa lumang rest house ng tita niya sa San Pablo, Laguna. 6 kami sa grupo. Ako, si Dave, si Nikki, si Bea, si JP at si Ryan. Yung bahay, Sir Van, ay nasa gitna ng nyugan. Literal na walang ibang bahay sa paligid. Pagbaba pa lang namin sa van, sinalubong na kami ng amoy ng tuyong dahon at bulok na prutas. Yung bahay ay gawa sa adobe sa ibaba at lumang kahoy sa itaas. Ang nakaka-off lang, lahat ng bintana sa itaas ay may rehas na bakal. Pero yung rehas ay nasa loob ng salamin, hindi sa labas. Parang ang layunin ay hindi para harangan ng magnanakaw, kundi para hindi makalabas ang nasa loob. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagsimula na kaming mag-set up ng mga kamera at ilaw. Dahil horror drama yung tema ng film namin, sadyang pinapatay namin yung ibang ilaw sa bahay. Habang nag-e-ensayo kami sa sala, si Bea na siyang talent o artista namin ay biglang tumigil sa pag-acting. Sabi niya, "Dave, bakit ang baho sa pwestong to? Amoy malansang ewan daw na parang basang aso na hinaluan ng kalawang." Inisip lang namin na baka dahil luma yung carpet. Bandang 10:00, habang tinitignan namin yung mga rushes o yung mga footage na nakuha namin, napansin ni JP na may mali sa screen ng camera. "Wait, bakit may white noise sa part na to?" Tanong niya. Sa screen habang kinukuhanan si Bea na nakaupo sa isang lumang silya, may dumaan na parang mabilis na anino sa likod niya. Hindi siya glitch lang, Sir Van. Kasi nung frame by frame namin, yung anino ay parang hugis ng tao na gumagapang sa pader. Pero nung oras na kinukuhanan yun, kaming 5 ay nasa harap ni Bea. Walang sino man sa amin ang nasa likod niya. Dahil kailangan naming matapos ang project, binaliwala namin yung takot. Nag-set up kami para sa susunod na scene sa second floor. Pag-akyat namin, naramdaman ko yung bigat ng hangin. Yung mga sahig na kahoy ay sobrang ingay. Bawat hakbang mo ay parang may sumasagot na huni sa ilalim.
Habang nag-aayos ng ilaw sina Ryan at JP, pumasok ako sa isang kwarto para kumuha ng props. Pagpasok ko, biglang sumara yung pinto. Hindi siya basta humangin, Serban. Narinig ko yung click ng lock. Sinubukan kong pihitin yung doorknob, pero ayaw. Sumigaw ako. Guys! Dave! Buksan niyo to! Pero ang nakakapagtaka, kahit anong gubot ko sa pinto, walang sumasagot sa labas. Natrap ako sa loob ng halos 5 minuto. Sa loob ng dilim na yon, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kama at may narinig akong boses. Boses ko. Sinasabi nito, Dave, buksan niyo to! Dave, buksan niyo to! Paulit-ulit sa parehong tono at boses ko mismo. Doon na ako naluha sa takot. Biglang bumukas ang pinto. Si Dave yung nagbukas. Oh Maris, bakit ka ba sumisigaw? Nakabukas naman yung pinto ah. Sabi ko sa kanya, nakalak kanina at may nanggagaya sa boses ko. Pero tinignan lang nila ako na parang pagod na sa trabaho. Sabi ni Ryan, baka stress lang yan Maris. Tapusin na natin to para makatulog na tayo. Bandang 1:00 ng madaling araw, doon na nangyari ang hindi namin maipaliwanag. Habang kumakain kami ng midnight snack sa dining area sa baba, biglang bumukas ang radyo sa taas. Isang lumang kanta ang tumutugtog. Yung mga tipong kundi man na sobrang gasgas ng tunog. Sabay-sabay kaming napatigil sa pagsubo. Si Dave, bilang siya ang may-ari ng rest house, sa tita niya, ay napilitang umakyat. Sumama kami kasi ayaw naming magpaiwan sa baba. Pag-akyat namin, walang radyo. Ang tanging nandoon lang ay ang laptop ni JP na ginagamit namin sa editing. Pero ang masama, yung laptop ay nakasara. Pero nung binuksan ni JP yung lid, ang lumabas sa screen ay hindi yung editing software namin. Isang live feed ng camera. Nakatutok ito sa amin. Sa kinalalagyan namin sa hallway nung oras na yon. Ibig sabihin, may isang camera sa kung saan na kumuha ng picture o video sa amin habang paakyat kami. Sino ang nag-setup nito? Galit na tanong ni JP. Pero lahat kami magkakasama. Walang gumagalaw ng laptop. Biglang namatay yung screen at may lumabas na text. 6 kayo dumating, 7 kayo aalis. Doon na nagpanik si Nikki. Nagsisigaw na siya at gusto na niyang umuwi. Pero nung sinubukan naming hanapin yung susi ng van sa bag ni Dave, wala ito roon. Hinalughog namin ang buong sala pero wala yung susi. Habang naghahanap kami, biglang narinig namin si Bea na nagsasalita sa kusina. Pagpunta namin doon, nakita namin si Bea na nakaharap sa pader. Kinakausap ang anino niya. Bea, anong ginagawa mo? Tanong ni Ryan. Hindi lumingon si Bea. Sabi niya, hiram lang daw muna ng mukha. Isasauli rin naman daw pagkatapos. Nung hinawakan ni Ryan ang balikat ni Bea para harapin kami, sumigaw kaming lahat. Ang mukha ni Bea, Sir Van, wala siyang mukha. Hindi siya duguan, hindi siya sugutan. Literal na parang balat lang na diretso mula noo hanggang baba. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis na balat lang. Doon na kami nagkanya-kanyang takbo. Hindi na namin inisip ang gamit, ang project o kahit si Bea. Tumakbo kami palabas ng bahay. Pero yung gate ng bakuran ay nakakandado. Nakatayo kami sa gitna ng nyugan sa dilim. Hinihingal at nanginginig. Maya-maya, lumabas si Bea mula sa pinto ng bahay. Pero ang nakakatakot, naglalakad siya ng pabaligtad. Yung parang spider walk sa mga movie, pero mas mabilis at mas garalgal ang tunog ng mga buto niya. Huwag kayong aalis, sabi nung boses na nanggagaling kay Bea. Pero ang boses ay boses ni Dave.
Nung tinignan namin si Dave na kasama namin, nakita namin na unti-unti na ring naglalaho ang mga feature ng mukha niya. Para siyang binubura ng pambura. Doon ko naisip na yung 7 na aalis. Ang ibig sabihin ay may isang kukuha sa anyo namin para makalabas ng bahay na yon. Sa sobrang takot, si JP ay nakakita ng butas sa bakod na alambre. Isa-isa kaming gumapang doon. Hindi na namin inintindi ang mga sugat mula sa tinik ng alambre. Paglabas namin, tumakbo kami sa kalsada hanggang sa may makita kaming dumadaang truck ng gulay. Pinara namin ito at nakiusap na isakay kami. Pagdating namin sa bayan, doon lang namin napagtanto. 5 lang kaming nakasakay sa truck. Si Bea naiwan sa loob ng bahay. Nagpatawag kami ng pulis. Pagbalik namin sa rest house kasama ang mga otoridad nung umaga na, laking gulat namin. Ang rest house ay hindi naman luma. Maayos siya, modernong bahay. At si Bea, nakita namin siya sa loob, natutulog sa sofa. Sabi niya, pagod na pagod daw kagabi kaya maaga kaming nakatulog lahat. Wala siyang maalala sa mga nangyari. Sabi niya maayos daw kaming nag-overnight at natapos pa nga namin yung project. Pero nung tinignan namin yung memory card ng camera, doon kami nang hina. Ang video na nandun ay hindi yung horror drama na pinalano namin. Ang video ay kaming 6. Nakatayo sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw sa loob ng 7 oras. Habang may isang matangkad na anino na paikot-ikot sa amin at hinahawakan ang mga mukha namin isa-isa. At ang pinaka nakakatakot, sa huling frame ng video, tumingin yung anino sa camera at ang mukha niya ay mukha ko. Hanggang ngayon, Sarban, hindi na kami nag-uusap ng mga groupmates ko. Hindi ko rin alam kung yung kay Bea na kasama namin ngayon sa graduation ay yung totoong Bea. Kasi paminsan-minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa pader at parang sinusubukan niyang haplusin ang mukha niya na parang naninigurado kung nandoon pa ba ito. Salamat sa pagbabasa, Sarban. Sana ay maibahagi mo ito. Isang paalala lang sa lahat. Minsan, ang pinakadelikadong magnanakaw ay hindi yung kukuha ng gamit mo, kundi yung kukuha ng pagkatao mo. Magandang gabi po, Sarban. Silent listener mo ako na taga Bulacan. Alam mo, gabi-gabi akong nakikinig sa channel mo bago matulog. Yung tipong kahit tapos na yung premiere, inuulit-ulit ko pa rin yung mga lumang episodes mo. Kasi iba talaga yung hagod ng boses mo. Nakakakilabot na ewan. Pero itong kwento na isi-share ko, hindi ko ito mapakinggan sa sarili kong isip ng hindi kinikilabutan. Nangyari ito taong 2022. Nung bagong luwag pa lang ang protocol sa biyahe at lahat tayo ay uhaw na uhaw nang makalabas ng bahay. Tawagin mo na lang akong Sheila. Itong kwento ko ay tungkol sa pagbabakasyon ko sa kapatid ng mama ko, si Tita Cora. Nakatira si Tita Cora sa isang medyo liblib na baryo sa dulo ng isang probinsya sa norte. Matagal na siyang biyuda, mga 10 taon na yata. At ang tanging anak naman niya ay nasa ibang bansa na at may sarili ng pamilya. Kaya nung niyaya niya akong mag-overnight doon para naman daw may kasama siya at para makapag-unwind ako, pumayag agad ako. Pagdating ko sa baryo nila, medyo na-off na ako sa vibe. Alam mo yung feeling, sir, ba na habang papasok yung tricycle sa looban, parang bumabagal yung oras. Yung mga bahay doon magkakalayo. Punong-puno ng mga damo yung gilid ng kalsada at halos wala kang makitang ibang tao sa labas kahit tanghaling tapat. Pagdating sa tapat ng bahay ni Tita Cora, sinalubong niya ako ng yakap. Pero yung yakap niya malamig. Hindi yung lamig na galing sa aircon, kundi yung lamig na parang galing sa taong matagal na hindi nasikatan ng araw. Yung bahay niya, Sarban, ay yung tipikal na lumang bahay na bato. Napapaligiran din ito ng matatandang puno ng kaimito
at mangga na sa sobrang dami ng dahon. Parang laging hapon na sa loob ng bakuran nila. Pagpasok ko pa lang sa sala, amoy na amoy ko na yung luma. Yung amoy ng insenso na hinaluan ng alikabok, amag at tuyong kahoy. Yung mga picture frame sa dingding, puro sepia na yung kulay at parang sumusunod yung mga mata ng mga nandoon sa litrato habang naglalakad ako. Hapon na ako dumating, kaya maaga kami naghapunan. Habang kumakain kami, napapansin ko na medyo matamlay si Tita Cora. Panay ang tingin niya sa bakanting upuan sa dulo ng lamesa. Yung pwesto na dati ay kay Tito Romy, yung asawa niya. Ang mas nakakapagtaka, Sir Van, ay may nakahanda ring plato, kutsara at tinidor sa pwestong yon. Pero walang pagkain. Tinanong ko siya, "Tita, may darating po ba?" Tumingin siya sa akin, pero yung tingin niya parang tumatagos sa likod ko. Sabi niya lang, "Wag mo na lang silang pansinin, Sheila. Kumain ka na lang dyan. Sanay na ako sa kanila." Pagpatak ng 10:00 ng gabi, pinapaakyat na ako ni Tita sa second floor para matulog. Binigay niya sa akin yung lumang kwarto ng pinsan ko. Sir Van, yung kwarto may isang malaking bintana na nakaharap sa kakahuyan. Ang creepy pa dito, may malaking vanity mirror sa tapat mismo ng kama. Alam mo naman yung sabi-sabi ng mga matatanda, di ba? Na hindi raw maganda ang may salamin sa tapat ng tinutulugan. Dahil portal daw yun ng kung ano-ano. Pero dahil pagod ako sa biyahe, binaliwala ko na lang. Inisip ko, ano ka ba, Sheila? 2022 na. Maniniwala ka pa ba sa ganyan? Bago ako tuluyang makatulog, narinig ko si Tita Cora na may kausap sa baba. Akala ko baka may tumawag lang sa phone. Pero nung pinakinggan ko ng mabuti, parang hindi phone call. Parang may kaharap siyang tao. Pero yung boses na sumasagot sa kanya, Sir Van, hindi yun boses ng tao. Para itong tunog ng hangin na sumisipol sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. O kaya naman ay yung tunog ng goko na kinakalmot sa semento. Dahil sa takot, sinubukan kong takpan ng tenga ko ng unan. Hanggang sa tuluyan na akong dinalaw ng antok. Bandang 1:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Alam mo yung feeling na parang may nakatitig sa'yo ng sobrang lapit. Yun ang nararamdaman ko. Pagmulat ng mata ko, sobrang dilim sa kwarto. Ang tanging liwanag lang ay yung galing sa buwan na tumatagos sa kortina. Tumingin ako sa salamin sa tapat ko. Nung una, wala akong nakita kundi ang sarili kong malabong refleksyon. Pero nung dahan-dahan kong inangat ang paningin ko sa salamin, nakita ko na may anino sa dulo ng kama ko. Yung anino, Sir Van, ay hugis ng isang bata. Maliit lang siya, siguro mga 7 taon. Pero yung mga braso nito, hindi normal. Napakahaba ng mga braso nito. Halos abot hanggang sahig kahit nakatayo siya sa dulo ng kama ko. Nakayuko yung bata, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Parang naparalyze ako. Sinubukan kong ipikit ang mata ko at magdasal ng Aba, Ginoong Maria. Pero pagmulat ko ulit, yung anino nasa gilid na ng kama ko. Ramdam ko yung lamig na nanggagaling sa kanya. Yung amoy niya, Sir Van, hindi ko makakalimutan. Amoy siya ng basang lupa na hinaluan ng bulok na karne. Dahan-dahan narinig ko ang isang mahinang boses mula sa ilalim ng kama ko. "Sheila, laro tayo. Laro tayo." Boses ito ni Tita Cora. Nanigas ako sa takot kasi alam kong si Tita ay nasa baba. Narinig ko ang mahinang hilik niya kanina mula sa kabilang kwarto sa baba. Doon ko na-realize na may nanggagaya sa boses niya para mapaniwala ako. Hindi ko na kinaya. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Halos madulas-dulas ako sa hagdan sa sobrang pagmamadali. Pagbaba ko sa sala,
Akala ko ligtas na ako. Pero laking gulat ko nung makita ko si Tita Cora. Nakatayo siya sa gitna ng sala, sa harap ng altar. Pero Sir Van, hindi siya nakatapak sa sahig. Nakalutang ang mga paa niya ng mga ilang pulgada sa semento. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pero ang bibig niya ay gumagalaw ng napakabilis. Parang may binubulong na orasyon na hindi ko maintindihan. Tita! Tita Cora! Tawag ko sa kanya. Pero parang wala siyang naririnig. Mas lumakas yung bulong niya. At nung dahan-dahan siyang lumingon sa akin, hindi na si Tita Cora ang nakita ko. Ang mukha niya ay parang naging abo na tinubuan ng mga uod. Ang mga mata niya pagmulat ay puro puti lang. Walang balintataw. Bakit ka aalis, Sheila? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos mag-alay. Kanina pa nagugutom si Tito Romy mo. Sabi niya. Pero yung boses niya, Sir Van, hindi lang iisa. Parang may 10 tao na sabay-sabay nagsasalita sa loob ng lalamunan niya. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako papunta sa main door. Pinihit ko yung doorknob. Pero nung hahawakan ko na, naging sobrang init nito. Literal na parang humawak ako sa baga. Napasigaw ako at napatras. Napansin ko rin na sa bawat sulok ng sala, may mga aninong nagsisilabasan. Yung mga mahahabang braso na nakita ko sa itaas, nagsisipulupot na sa mga binti ko. Wala na akong ibang maisip kundi tumakbo paakyat ulit. Nagkulong ako sa banyo sa second floor. Yung banyong may lumang trangka na bakal. Doon ako nagsisiksik sa sulok. Magkatabi yung inidoro at yung malaking timba. Buong madaling araw, Sir Van, narinig ko ang mga kalmot sa pinto ng banyo. May mga bumubulong sa siwang ng pinto. Tinatawag ang pangalan ko. Nangangako na bibigyan daw ako ng maraming pera. O kaya naman ay ibabalik daw nila yung mga mahal ko sa buhay na nawala na. Pero alam kong pandaraya lang yun. Naririnig ko rin si Tita Cora sa labas ng pinto. Umiiyak siya. Sheila, buksan mo to anak. Pasensya na, kailangan lang talaga nila ng sariwang dugo para manatili silang kasama ko. Doon ako tuluyang nanghina, Sir Van. Yung tita ko na akala ko ay mahal ako, handa akong ipakain sa kung ano man ang inaalagaan niya sa bahay na yun. Nung magmula ang unang sinag ng araw, unti-unting tumahimik ang paligid. Nawala yung mga kalmot, nawala yung mga bulong. Naghintay pa ako ng 1 oras bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko si Tita Cora. Nagluluto siya ng sinangag at toyo. Nakasuot pa ng paborito niyang duster na bulaklakin. Parang walang nangyari. Oh Sheila, bakit dyan ka nang galing sa taas? Bakit parang puyat na puyat ka? Masama ba ang gising mo anak? Tanong niya sa akin ng may pag-aalala sa mukha. Yung mukha niya balik sa dati. Maamo, mapagmahal, pero hindi na ako nalinlang. Nakita ko sa sahig ng kusina yung mga bakas ng putik na hugis paa ng bata. Yung mahahabang braso na bakas din sa dingding. Hindi na ako kumain. Nag-imbento na lang ako ng dahilan. Sabi ko tumawag si mama at may emergency sa bahay sa Bulacan. Kailangan ko nang umuwi agad. Ramdam ko na ayaw niya akong paalisin. Sabi niya, sayang naman yung niluto ko, Sheila. Pwede namang mamayang hapon na. Pero nagpumilit ako. Halos itapon ko na yung gamit ko sa bag ko. Nung paalis na ako, habang nag-aantay ako ng tricycle sa labas ng bakod nila, lumingon ako sa bintana ng kwartong tinulugan ko. Nakita ko si Tita Cora na nakadungaw sa akin. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya hindi umaabot sa mata. At sa likod niya, Sir Van, kitang-kita ako. Nakasilip yung bata na may mahabang braso. At nung kumaway ako para magpaalam, dahil sa takot, kumaway din yung bata gamit ang mahabang braso nito. Pag-uwi ko sa Bulacan, tinanong ako ni Mama tungkol kay Tita Cora. Doon ko nalaman ang madilim na sikreto ng pamilya namin.
Sabi ni Mama, nung mamatay daw si Tito Romy, hindi matanggap ni Tita Cora. Gumamit daw siya ng itim na orasyon at nag-alaga ng mga anito o espiritu para hindi siya mag-isa sa bahay. Sabi ni Mama, matagal na silang hindi nag-uusap dahil nalaman niya na may mga nawawalang pusa at aso sa paligid ng bahay ni Tita noon at hinihinalang ginagamit yun sa ritual. Pero ang mas malala, sabi ni Mama, nung huling may bumisita raw doon na malayong kamag-anak, hindi na raw ito nakauwi ng maayos. Nagwawala na raw at parang nawala ng bait. Simula nung gabing yun, Sir Van, hindi na ako bumalik doon. Kahit nung mabalitaan namin na pumanaw na si Tita Cora nung nakaraang taon, hindi na rin ako sumama sa libing. Hanggang ngayon tuwing matutulog ako, hindi ko magawang tumingin sa salamin. Pakiramdam ko kasi may isang mahabang braso na lalabas doon at hihilain ako pabalik sa bahay na yun sa norte. Kaya payo ko lang sa mga listeners mo, Sir Van, lalo na sa mga katulad kong mahilig mag-overnight sa mga kamag-anak, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Hindi nyo alam kung anong klaseng lungkod ang namumungad sa mga lumang bahay at kung anong klaseng kasunduan ang ginagawa nila para lang hindi sila mag-isa. Minsan, ang pinaka nakakatakot na multo ay hindi yung mga patay, kundi yung mga buhay na handang pumatay para sa kanilang sariling kapakanan. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Van. Sana ay maibahagi mo ito para maging babala sa lahat. Ingat tayong lahat at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Ito si Sheila. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Yo, what's up sa inyo mga kamalikmata? Kumusta po kayo? Meron na naman po tayong shoutout ngayon. Unahin ko na po ang aking solid kamalikmata members. Bale, 2 na lang po silang natira. Shoutout sa iyo NCM and shoutout po sa inyo Araw ng Buhay Ko. Maraming salamat po sa pagpapamember muli. Dahil nga po sana demonetize tayo nahinto rin po yung membership natin, no? Kaya ngayon 2 na lang po silang nakabalik. Yung iba hindi ko po alam kung babalik pa sila pero ayun, salamat pa rin po kung babalik man kayo o hindi na. Wala naman pong problema sa akin yun. So ayun mga kamalikmata, nagbabasa lang po muna ako ng mga nag-comment at nagpapa-shoutout. Hello sa'yo Tinderang Pusa. Shoutout sa'yo, Tinderang Pusa. Thank you. Shoutout din sa'yo, John Benji Barnuevo. Shoutout din sa'yo, Ghost. Shoutout sa'yo, Bernadette Alegarbes. Hello and shoutout din sa'yo, Maria Princess. Shoutout din po sa'yo, Historia U. Thank you po. Shoutout sa'yo, Ezekiel. Hello and shout out Romeo Ibanez or Ibanez. Shout out po. Shout out din kay Grace Jimenea. Shout out Miss Maria Hugot. Shout out Ma'am Eriza Miguel. Shout out Nana N. Laleng. Shout out sa'yo Mr. Coles. Shout out din sa'yo Miss Rachel Francisco. Shout out po. Shoutout sa'yo, Ma'am Del. Thank you, Ma'am Del. Shoutout sa'yo, Ryan Arnibal. Shoutout Mel Morris. Shoutout kay Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marin, Rian, Johans, Mia, Jezreel, and Rancel. Shoutout sa inyo. Thank you po. Shoutout din sa'yo, RR Ong Buego. Thank you, boss. Shout out. Shout out, Dem Bubs. Shout out sa'yo, Dirk Fenrir. Shout out sa'yo, Fajardo Rofa. Thank you. Shout out sa'yo, Daryl Official.
Shoutout po Ma'am Kunyang Lorna. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Corinne Pakot. Shoutout The Shy Traveler. Shoutout sa iyo Precious. Shoutout Sab. Shoutout sa iyo Cesar Inkig. Thank you po. Shoutout Ma'am Nix Katigan. Shoutout din sa iyo Benji Enerva. Shoutout My World. Shoutout sa iyo Ma'am Bridget Manalak. Hello and shoutout sa iyo Ma'am Dimples Yumi. Thank you po ma'am. Shoutout sa iyo Jane Blaze Project. Hello po. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa iyo Alexander Dico. Shoutout Marie Chris Dumaging. Shoutout po. Shoutout I am Yvonne. Shoutout Sofia Kyla Filipina. Shoutout po Ma'am Joanne Mori. Thank you po. Shoutout sa iyo Nenang. Ma'am Liz Casimiro. Shoutout po ma'am. Thank you po. Shoutout sa iyo Unknown. Shoutout Meme. Shoutout sa iyo Rita Samantha. Shoutout Jeline Amata. Shoutout sa iyo Ethan Leisa. Shoutout po Ma'am Neri Pabalate. Shoutout Sarah Jane Antonio. Shoutout John Cyril Onato. Shoutout Ma'am Anoch Nibla. Shoutout sa iyo Jennifer Ginto. Sir, pa-shoutout naman po sa aming magkakapatid KJC Maramag. Lagi po kami nakikinig sa inyo. God bless po. Shoutout KJC Maramag. Shoutout sa inyo 005. Shoutout po sa inyo KJC Maramag. Thank you po. Shoutout din sa iyo Abel Jimenez from Taguig. Shoutout sa iyo Boss Bobby Ong Sueco. Shoutout Sky Haven Rui. Tama ba? Shoutout sa iyo. Thank you po. Shoutout din sa iyo James Gabriel De Vera. Shoutout din po Ma'am Weng Wensis 319. Shoutout sa iyo Eri. Shoutout sa iyo Yara. Shoutout Chris Bongon. Shoutout Armelin Diaz. Shoutout Perlita Menjola. Shoutout Vincent Reyes. Shoutout sa iyo Regine Kayanan. Shoutout po Shaggy. Basta yun. Shoutout sa iyo. From Cebu, Argao, Cebu. Shoutout Carmela O'Brien. Thank you. Shoutout po. Shoutout Angel Pascual. Shoutout Joy Francisco. Shoutout sa iyo Ma'am Rosemary Bisala. Shoutout sa iyo Frappay. Frappay. Shoutout po Ma'am Rosemary Ocampo. Shoutout Hyacinth Trosio from Bacolod City. Shoutout po. Shoutout Baby Debbie from Tondo. Shoutout po Baby Debbie. Shoutout din sa iyo Ma'am Jennifer Ramos. Shoutout Practicing Simple Backyard Gardening. Shoutout po sa iyo. Thank you. Shoutout Milea Santos Abelia. Shoutout po. Hi Sir Van, pa-shoutout po sa Orozco Roque family ng San Pablo City, Laguna. Palagi po kaming nakikinig sa videos mo. Hello! Shoutout po sa iyo Ma'am Rosel Orozco at sa Orozco Roque family ng San Pablo City, Laguna. Shoutout po sa inyo dyan. Thank you po. Shoutout Terence J. Abaw. Shoutout sa iyo Leia Ocavo. Basta yon. Shoutout sa iyo Ma'am Leia from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo Madama. Shoutout sa iyo CJ Mier. Shoutout sa iyo Roderick Reyes. Shoutout Madudes Sos. Basta yon. Shoutout sa iyo Madudes.
Shoutout sa iyo, Marinela Diaz. Pa-shoutout po sa Grefaldeo family at sa Santos family from Valenzuela City. Thank you, sir. Hello po sa Grefaldeo family at Santos family from Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Thank you po. And shoutout po sa inyo, Ma'am Richelle. So, ayun. Hanggang dito na lang po muna ang ating shoutout. Next time po ulit kapag nagkaroon tayo ng shoutout segment. Comment lang po kayo sa ating videos, lalo na po dito sa bagong videos na to, para po ma-shoutout kayo sa next shoutout segment natin. So, yun muli. Ako po si Van Malik, ang inyong narrator. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang kwento. Hanggang dito na lang po muna. And I thank you. Ciao.